Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Nang mga pagtapos ko na po yung anak ko sa kolehiyo, bumalik na ho tayo. July para po pending ito sa Senate Electoral Tribunal, yung warrant of petition laban sa inyo. Gumalaw na ba yung petition? Or ano ba? Nagsabit na kayo ng inyong depensa? Nakaready naman po kami. Ang problema ho kasi marami po mga issues po, di po ba? Nagkaroon pa po ng change of leadership dyan, kaya hindi na ho naasikaso. So, maghihiring po yung unang committee po. Bigla nagkaroon po ng change of leadership, di po ba? Opo. Pagkatapos, napatong na, dumating na po itong issue ngayon ng graft and corruption, itong corruption po. Kinakabahan na to kasi si Marcoleta nandito sa sa Senado. Si Marcoleta, di ba? Tapos si Cayetano, kasama siya sa tribunal. So hindi na natabunan na. Gusto ko nga po matalakay na ho agad yan, pero inaasahan ho namin ng abogado ko na baka umakyat pa po sa Supreme Court. At pagkatapos baka dalhin pa po sa International Court. Hindi ko na ho alam kung saan pa niya dadalhin ho yan. Halata, alam niya. Alam niya mga kareaksyon, naakyat daw sa Supreme Court saka International Court. Mahilig sila sa International Court, no? Katulad ng ginawa nila sa Pangulong Duterte, dinala sa International Court. Araw-araw mo na, Erwin, huwag ka magalala, malapit-lapit naman yan. Hindi ka matatapos sa 6 years. ICI, dadalhin niya rin. Hindi ba nakaka-apekto ito sa trabaho ninyo, Senador? Hindi ba distraction ito, kumbaga? Naintindi ko na lang, Sir Joel. Siguro pang-content po yan dahil nung nagandahan mo yata siya dahil unang bulusok po niya. Dahil yan po ay disbarred na lawyer na po yan. Dati pong kasamahan din nandun sa media. Nakasama ko pa yan sa People's Journal. At dati pong official po yan ng PBBM. Talagang mainit lang siguro talagang ulo niya sa administrasyong Marcos at kaalyado po tayo. Ayan ho, nung final niya ho yan, nung unang sa sigwada niya po, pagpahal niya ng kaso, mataas po yung views niya sa YouTube, banat siya ng banat. Siguro lumaki yung kita niya. Pangalawa, ganun din ho. So, tumaas din ho kanya mga viewers, mga followers. So, hindi ko rin ho siya masisi. Siguro kung pang-content niya ho, Hindi pang-content. Huwag mo sasabihin pang-content. Tulpo, Erwin, inayupak ka. Hindi, yung inayupak kasi galing sa kanya yun. Di ba sinabi mo yung inayupak nung eleksyon? Nagtataka sila na tinatawag kitang inayupak kasi galing sa bibig mo yan, inayupak ka, yung salitang inayupak. Binabalik ko lang sa'yo. Mga karelasyon itong si Erwin, American citizen to, nagsisinungaling. Paano hindi siya American citizen? Hindi nga siya na-approve dyan sa may DSWD eh. Di ba, ibig sabihin, American citizen to. Tulong ako sa kanyang hanap buhay. Pero Senator, pustahan tayo, Eriso. Kapag hindi ka American citizen, suntukan tayo. Suntukan tayo. Diyan sa Senado, diyan tayo suntukan, tali man na nakatali yung kamay mo tsaka nakapiring ka. Hindi kita lalabanan ng walang tali tsaka piring. Hindi kita kaya. May kapatid ka dyan eh. May kapatid ka eh. Pagtulungan pa ninyo ako. Mabigat kasi yung kawaran to eh. Pag ito na pagbigyan, it's as if hindi ka naging senador, hindi ka nanalo, di ba? Kayo ba? Ganun pala yung kawaran to. Kapag napagbigyan daw yan, as if hindi ka nanalo at hindi ka naging senador, sakit po na mga kareaksyon. Ganun din ho. So, tumaas din ho kanya mga viewers, mga followers. So, hindi ko rin ho siya masisi. Siguro kung pang-content niya ho, nakakatulong ako sa kanyang hanap buhay. Pero Senator, mabigat kasi yung kawaran to eh. Pag ito na pagbigyan, it's as if hindi ka naging senador, hindi ka nanalo, di ba? Kayo ba kung ito po ay paulit-ulit na ginagawa sa inyo, wala po kayong legal move na gagawin?
At pag-aaralan po namin ng lawyers ko, hindi ko natin pinapansin ho. Kasi alam ko parang to the point harassment na ho yan. Di ba harassment daw? Harassment kayo? Harassment? Di ba convicted ka, libel? Hindi naman po tayo mag-file. Pero sa halip po na paggugulang ko ng pansin at ang panahon, hindi ka pwede kasi nga, public official ka, pwede ka na namin scrutinize. Lumabas sa bibig mo yung inayupa, kaya binabalik ko sa'yo, inayupa ka. Ika nga, pag-file ng kaso ng harassment, hindi ko na lang po i-google ang panahon ko sa pagtatrabaho sa Senado. Mas maigi pa ho. Marami pong problema. Kagaya po sa aking pong committee na lamang, 2 po ang aking committee, yung social justice welfare po, binibilisan na po natin. Social justice? Social justice, bending the law? TNT sa Amerika? Bakit TNT? Bawal yun eh. Paglabag sa batas yun eh. Yung pagbibigay po ng ayuda. Kasi po, ngayon pa, pag humingi ka ng ayuda, ang dami, sangkaterba po ang katakot-takot na requirements ang hinihingi po, lalo sa mga hospitalization. Yan po minamadali natin. Ako po pwede, ID na lamang po at saka billing ng hospital o ng punerarya, yun na lang po isasubmit mo. Yun po yung minamadali natin. Yung kanyang panukalang batas, talagang malapit na malapit sa sikmura ng mga magnanakaw. Isa nga yung pagbibigay po ng ayuda na social services sa mga mahirap. Pangalawa po, minamadali rin po natin yung retirement pension po ng mga OFW sa abroad po. Minamadali na rin po natin yan. Marami po tayong mga issues na gusto ko po. Tapos pangatlo po, meron po tayo sa online gambling po na kailangang pagdesisyonan. So, dahil po na pagtuunan ko yung pansin, kausapin ko ang abogado ko, magipag-meeting po ako sa kanya para pag-file ng harassment case laban sa taong ito. Ba't di ko na lang po gugulin yung oras ko po para sa marami pong bagay na mas makakatulong po sa maraming Pilipino kaysa po sa sarili ko. Naintindihan po namin yan. Senator, mag-iingat ka. Salamat sa oras mo. Thank you. Sir, thank you. Maraming salamat po muli. Magandang Yan po, si Bending Dalo, tulpo. Hindi niya madire-diretso. Nagtatrabaho daw siya sa gobyerno. Nagisundalo eh. Paano ka nagtrabaho sa gobyerno kung hindi ka US citizen? Mahuli ka. Parang hindi ka rin naging senador. Isa lang ang mensahe ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson kay late Representative Martin Romualdez at dating Congressman Saldi Co. Kung walang tinatago, humarap sa pagdinig ng voluntaryo at sa kanyang inaasahang comeback sa Blue Ribbon Committee. Di lang flood control scandal ang kanyang sisilipin. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nako, hindi lang flood control scandal sisilipin. Si Pinky naman! Yung nga lang flood control, hindi nyo maayos-ayos eh. Dadamihan pa ninyo. Tapos kung talagang si Tambi pupunta na Senado, ano na naman ang script natin, Pinky? Ano naman ang bagong script? Ang pagbabalik ni Pinky ganoon. Takot na takot ka kay Marcoleta. Wala kang bayag kay Marcoleta? May bayag ka ba? Tawagan ko siya, si Miriam. Yung tagaluto ko ng Hello, Miriam. Oh, luto na ba yung luto na? Yung bulalo. Di ba si Remula naghanap siya ng mga buto-buto dun sa Taal Lake, hindi na tumigil na, hindi na mabenta. Anong mabenta ngayon? Mabenta ngayon kay Remula sino ba yung mabenta? Si Villanueva. Oh, mamaya pag-usapan namin yun yung si Martires. Tatawagan ko si Martires mamaya. Mag-uusap kami patungkol kay Villanueva. Hindi na mabenta yung bulalo doon sa Taal Lake. O ngayon, ang pinagtitripan niya si Villanueva na. O sige. Bye. Love you. Nanang po ang kausap doon. Game. Inuudyok na si former House Speaker Martin Romualdez na voluntaryong lumitaw sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. Sabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson sa Agenda Weekend ng Bilyonaryo News Channel, kung hindi naman daw totoo ang naging cash deliveries sa kanyang bahay kaugnay ng infra projects, dapat magkusa na lang siyang sumipot. Kung solid naman ang kanyang depensa sa parte na yon, sa aspeto na yon, na yung pagdi-deliver na di umano ay hindi pwedeng mangyari o imposible mangyari kasi under construction yung bahay. Binunyag ng surprise witness na si Orly Guteza na siya mismo ang nag-deliver ng higit kumulang 46 na luggage.
May laman daw itong kickback na hindi bababa sa 40 million pesos each sa bahay ni Romualdez at dating Representative Zaldico. Yan ay mula 2024 hanggang ngayong taon. Para kay Lacson, mas maganda kung may daladala ring pruweba si Romualdez para pasinungalingan ito. Kung meron na itabing logbook, nakatabing logbook do sa house under construction, mas magandang dalhin niya para mapatotohanan niya na hindi na walang dumating doon ng mga sasakyan. Hindi pa raw. Ikaw naman, Pinky. Kahit na nga tinatayo yung bahay, tinatayo pa lang, pwede naman magdala eh. Diba, baka naman na ginawa nila yun, o kunyari pinare-renovate natin ng bahay. Tapos may mga bumabagsak na maleta dito, okay? Yun ang ano natin, yun ang script natin, ganon. Ikaw naman, Pinky, logbook. Ang usapan dito, nagdala si Gutesa. Merong buhay na patotoo. Sila nagkakausap ni Romualdez at humihingi na rin siya ng tulong kay Senate President Tito Soto para makipag-ugnayan sa dating House Speaker. Nangyari na rin ito nung si Lacson pa ang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs nang madawit ang pangalan ni nooy Representative Ching Veloso sa illegal drug trade sa panahon ng Duterte administration. Doon, nabigyan ng pagkakataon si Veloso makapagsalita. Sinusubukan pa naming makakuha ng pahayag mula kay Romualdez. Sa ngayon, wala pa siyang sagot sa amin. Pagdating kay Ko, hindi pa raw alam ni Lacson kung nasan siya, pero lumalakas na ang panawagang i-cancel ang kanyang passport. Wala pang jurisdiction ng korte tungkol dito, pero may legal opinion na pwedeng maghain ng petisyon para sa kanyang passport cancellation. Halimbawa, DPWH or Ombudsman or DOJ ay magpadala ng request or petition sa korte para mag-issue ng order na i-cancela yung kanyang passport bilang pangunang hakbang. Sakaling hindi pa rin sumipot si Ko sa mga susunod na Blue Ribbon hearing, pwede siyang makontempt at tuluyang haina ng arrest warrant. Pagpapaliwanagin din ni Lacson si Gutesa tungkol sa credibility niya bilang witness. Lalo na't natuklasan ng Manila RTC na hindi umano real signature ng isang notary lawyer ang nasa salaysay niya. Si Gutesa ay pinakilala ni Senator Rodante Marcoleta sa hearing na ipinakilala umano ni dating Representative Mike Defensor. Sa ngayon, suportado raw ng Senate Majority ang pagbabalik niya bilang Blue Ribbon Chair matapos mag-resign earlier this month. Una nang sinabi ni Soto na hindi lang flood control ang tututukan ng Blue Ribbon, kundi pati ibang infra projects sa iba't ibang mga ahensya. Pabor si Lacson na tapyasan ang budget ng DPWH para sa 2026 dahil malinaw din daw sa mismong testimonies ng dating DPWH officials na ino-overprice talaga nila ang mga proyekto. Dapat talaga tingnan mabuti at yung standard na presyo ang dapat pagbatayan, hindi yung kung ano yung dinikta ng mga district engineer o regional director ng DPWH. Pagdating naman sa ginawang pagsalaula umano sa national budget, balak din itakol ni Lacson sa Blue Ribbon ang technical malversation na ginawa umano ni Henry Alcantara. Ito ang pagpapalit ng line item sa national budget at nadawit doon si Senator Joel Villanueva. Humiling daw noon si Villanueva ng multipurpose building pero napalitan ng 600 million peso worth of flood control nang hindi alam ng TESDAMAN. Una na ring pinabulaanan ni Villanueva ang mga akusasyon. Sa November 14, magpapahiring si Lacson sa oras na ma-formalize na ang kanyang election ulit bilang Blue Ribbon Chair. Hinihiling ni Lacson ang mas smooth na budget deliberations para sa 2026. Masakit man daw ang mga natuklasan sa budget, naging daan naman ito para magbusisi ang publiko at mag-imbestiga sa mga kawani ng gobyerno. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Isa lang ang mensahe ni Senate President Pro. Naku po mga ka-reaction. Hindi na po nila alam ang gagawin nila, paano nila iligaw ang usapan. Wala na, Popo Marcos, bumaba ka na. Wala na, tapos na. Ito si Remula. Remula, makinig ka dito ha. Papahinga ka ni pare kong Martires. Dapat tumakbong senador si Martires, Welcome back. You're watching The Spokes. 3 ombudsmen, 3 opinions, and 1 senator at the centerpiece of a dismissal order. Nako. To share his personal insights on the reversal of the dismissal order of Senator Joel Villanueva,
former Ombudsman Samuel Martirez. Good morning, Sir Sam. Good morning. Good morning, Sir Colonel Sierra. Naku, yan Joining the na. discussion is former Senate President Makinig ka, Remula. Huwag ka tatanga-tanga. Makinig ka dito. Tatanga-tanga ka kasi eh. Franklin Drilon, or how I call him is FMD. Good morning, Senator Frank. Good morning, Edwin. Thank you for inviting me here. Thank you, Trixie. Thank you, sir, for being here. So basically, what we're looking at, Justice Martinez, we'll call you Justice, or more formally calling Sammy. Sammy. I would prefer to be called Sammy. Justice Sammy. Yung mga katwiran po nung inyong dismissal, I think are fairly plain. No? Essentially, can you just reiterate the grounds for the dismissal of, or the reversal of the decision of Justice Chit Carpio Morales? From the very start, Senator Joel Villanueva has already raised the defense that the one who requested for the PDAF is the Buhay Party List. Right. And the signature in the Buhay Party List letter is per the findings of the National Bureau of Investigation, a forged signature, not the same signature as the one of Joel Villanueva. These defenses were disregarded by then Ombudsman Conchita Carpio Morales. The decision of Carpio Morales came about towards the last week of October. In 2018? In 2016. 2016, 2016. Right. When I was appointed in 2018, after an inventor of the cases, I found out that there was this pending motion for reconsideration. So I requested the bureau concerned to immediately act on that motion for reconsideration. They endorsed to me sometime in July of 31 of 2019. Right. On September 13, I approved the recommendation of the bureau to dismiss or to grant the motion for reconsideration of Joel Villanueva. The first question, Justice Sammy, was that when was the motion for reconsideration filed? I heard you in one interview, you mentioned that you assumed that it was timely filed. But would you have an exact date when the motion for reconsideration was filed by Senator Joel Villanueva? I was told and sent a copy actually by the first page of the motion for of the resolution. It appears that Joel Villanueva filed his motion for reconsideration within the 10-day period to file a motion for reconsideration. Because there are two periods in the Ombudsman. 5 days when it comes to criminal cases and 10 days when it comes to administrative cases. And this is an administrative case? This is an administrative case. Senator Drilon, you've gone through this. You've been a senator for so long. So how do you view the whole... Well, firstly, I haven't seen the decisions, and therefore, if I comment, it is only on the jurisdiction of the Ombudsman. Yes. It is very clear that under our Constitution and the Ombudsman Act, the Ombudsman has no jurisdiction over members of Congress. You may not like that rule, but that's the rule in our Constitution. That members of Congress can only be questioned in the Senate or in the House. What are you suggesting? What are you suggesting? I am not suggesting anything. That's the reason why the Senate at the time did not favorably act on the recommendation or on the dismissal order, because the legal counsel of the Senate in a memo said that they have no jurisdiction over senators. And I think Tito Soto was then the majority leader and brought this before the plenary. And indeed, as a lawyer, when I was reading the Constitution, really, the Ombudsman has no jurisdiction over senators and Congress. Having said that, it is clear that the Senate has not acted on this. The issue has not been brought to the Senate on the merits as to whether or not there is a basis for the malfeasance charge of Villanueva.
sad to say, we are not bound. I mean, that's really sad. But we're not bound by what the Ombudsman says. We have our own proceedings. A case can be filed before the Senate today. As Justice Carpio said, there is no, Tony Carpio, there is no prescription insofar as the grounds insofar as the Senate is concerned. Now, the issue as to whether or not, these offenses were committed, allegedly, during the time that Senator Villanueva was still a congressman. Right. And therefore, it can be asserted that having been elected as a senator, the alleged offenses committed before he became a member of the Senate was abolished by the fact of his election to the Senate. This is the Aguinaldo Doctrine, which has been vacated. Yes. And for the benefit of our audience, Aguinaldo pertains to Governor Aguinaldo of Cagayan, That's right. who was subject of a disciplinary action, but raised the issue of his having been re-elected as governor of Cagayan. And the court, in the first line of cases, said yes. That's why there is the so-called Aguinaldo Doctrine, but which subsequently was vacated. So now the issue is the question: can somebody bring a case against Joel on the basis of that incident? My answer is yes. The issue of whether or not the Aguinaldo Doctrine is still applicable is a matter that would be put on the table. But the decision will be up to the Senate. And they will be deciding on the basis of the case filed directly in the Senate and the evidence presented in the Senate, but not on the basis of the Ombudsman's decision. Because, correctly, the Ombudsman, with all due respect, has no jurisdiction over senators and Agreed. Just to clarify, Ombudsman Conchita Carpio Morales sent a copy of the decision to the Senate in 2016, to which the Senate replied that they have no jurisdiction. I mean, that Ombudsman has no jurisdiction. Yes, the Ombudsman does not have jurisdiction, and therefore no further discussions on the case were conducted. That's correct. So if the case were again brought up, wouldn't Senator Villanueva just simply raise the same issue of jurisdiction? No, because now what will be discussed will be the merits of the malfeasance. The jurisdiction will no longer be questioned. Yes. I repeat, I agree. the reason why the Senate did not implement Conchita Carpio Morales' decision, even if it was correct, the reason why we did not act on it is because of lack of jurisdiction. And the four of us here are lawyers. No matter how brilliant or good you are, if the court has no jurisdiction, the court has no jurisdiction. Period. Yes, But just to be clear, but the acts were committed when he was still a member of Congress. That's right. Specifically the House of Representatives. That's right. Now you're taking jurisdiction because he's already a senator, but the acts were committed when he was House. Are you still saying that you can invoke I am not jurisdiction? saying that. What I'm just saying is it can be litigated before the Senate as a body. Initially with the Committee on Ethics, and the arguments will be raised in the Senate as to whether or not he is still liable for the acts committed while he was a congressman on the basis of the Aguinaldo Doctrine. And whoever will find a case against him will argue that the Aguinaldo Doctrine is no longer applicable. All I'm saying is that the case of Villanueva can be tried on the merits in the Senate. It has never been tried there. Now, the merits include the matter of whether or not the Aguinaldo Doctrine applies. That's basically what will happen. So that the issue of whether or not the Ombudsman had jurisdiction or has jurisdiction is a settled issue. In other words, the Ombudsman has no jurisdiction, but the Senate as a body has jurisdiction